To God all be the glory and honor and all the praises. Hallelujah. Ito ang aking nais sabihin bago tayo magpaumpisa. Hallelujah. Sa Kanya lamang mauwi ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, pagdakila at kaluwalhatian. Hallelujah. So umagang ito, ako po ay magbabasa ng mga verses, 2 book po. So, you take down notes nyo upang sa gayon, ating itong maging reference as a foundation na kung saan aking pamamagatan, ating pag-aaralan, the importance of foundation. Alam naman natin ito, ang aking teksto na kukunin sa unang chapter ng Bible or sa unang aklat na aking babasahin ay sa Matthew chapter 7, verses 24 hanggang 27. And the other book na aking babasahin is the book of Psalms chapter 1. Buong chapter na lang ating babasahin. So, unti lang naman yon. So, madali lang naman natin itong masusundan. Itong mga verses nito ay familiar verses. Madalas nating napapakinggan. Ngunit hayaan natin na ang Panginoon mula rito ay siya ay magbigay sa atin ng panibagong mensahe sa araw na ito. Hallelujah. I do believe na ang mga salita ng Diyos, this is inspired by the Holy Spirit. At meron itong kakayanan na ito ay pupumukaw sa ating mga puso't kaisipan na tila baga na bago nating napakinggan. Handa na po ba kayo mga brothers and sisters? Hallelujah. So umagang ito, basahin natin ang Matthew chapter 7 verse 24. Babasahin ko po sa King James Version. Ang sabi dito, "Therefore, whoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock." This is Jesus speaking. Nandun siya sa isang mountain na nagbibigay siya ng mga sermon. So kung titingnan natin, yung word na therefore, parang ito yung conclusion sa lahat ng mga kanyang sinabi. At ang sabi niya, therefore, again, basahin ko, "Whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will like him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And if anyone that heareth these sayings of mine and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the flood came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it." Let's say amen to the words of God. Hallelujah. Again, my title is The Importance of Foundation. Gusto kong emphasize ang ating binasa bago tayo mag-proceed sa Book of Psalms, chapter 1. I was inspired nung ako'y nag-aaral about sa pressure. So isa sa ito dapat sa aking maitatakel noon, nung last Sunday. But minabuti ko na wag nang banggitin sapagkat ito'y lalawak at nakita ko rin ang oras noong that time ay kakaunti na lamang. By the way, nagpapasalamat ako sa Diyos, una sa lahat, yung aking kaba na overcame. At sigit sa lahat din ay nagpapasalamat din ako sa inyo sa mga nananalangin. So, hindi nyo alam yung feeling kapag first time. Pero, ganun din pala. So, dito at saka doon, wala rin pinagkaiba. Merong parang tinatawag na kaba ng kaunti. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi tayo magtitiwala sa laman at dugo, sa lakas, talino, sa ating pagsisipag sa pag-aaral. Ngunit sa biyaya ng Diyos ay naibahagi ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat kung ako lamang, sabi ko nga kay Mrs., hindi ako ganito, hindi ako nakakapagbahagi. Alam nyo ba na mahihain ako? So, alam niya ng mga close friends ko, tsaka ng mga kaibigan ko, even sa trabaho, usually daw ang mga engineer ay mga introvert person yan. So, pag sinabing introvert, hindi yan magsasalita hanggat hindi mo kinakausap. So, ganun po yung mga personality ng mga introvert. So, kaya nilang mabuhay na mag-isa. And, habang ino-observe ko ang aking sarili, nga, no? Parang kaya kong mabuhay mag-isa. Sometimes, nagso-solo ride.
Sometimes pumupunta sa isang lugar at kumakain mag-isa, parang na-enjoy ko yung ganun. Pero yun ang isang palang traits ng introvert person. Pero sa biyaya ng Panginoon, lahat yun ay winasak kapag siya pala ay gumawa sa ating buhay. Walang introvert, walang extrovert, walang anuman yan sapagkat kahit sino ka man ay pwede kang gamitin ng Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos at salamat din po sa mga panalangin. So mahaba ang aking introduction. Now, dito sa Matthew chapter 7, gusto kong i-emphasize, walang problema sa mga tao na nakikinig. Walang problema sa kanilang pandinig. Wala rin problema sa kanilang napapakinggan. Pwede mo sabihin sa katabi mo, Brad, sis, wala ka palang problema sa pakikinig. Yan. At wala rin pong problema sa bahay. At wala rin pong problema sa materyales na ginamit sa bahay. Kung ang materyales na sinasabi nating substandard, ito ay hindi anuman. Ang pinaka-importante, walang iba kundi ang foundation. But the problem is, kahit na substandard yan, kahit kubo, meron ako nakitang kubo, pero yung kubo na yan sa tagal ng panahon, ayan pa rin ay hindi nagigiba. One of the kubo, o sabihin natin built in the wood na bahay sa Japan, na hanggang ngayon ay nakatayo. Hindi siya bato, hindi siya made ng mga steel, pero hanggang ngayon nakatayo. It's a wood-made na house. At tatanungin natin, bakit kaya? Well, may kinalaman diyan ang foundation, ang pundasyon. So again, walang problema sa pakikinig ng tao. Wala rin problema sa katangian ng isang tao kung siya ba'y nakapag-aral, kung siya ba ay hindi nakapag-aral. Ang problema po, ang pundasyon. At kung sino ang nakinig at ginawa ang mga salita ng Panginoon, yun lamang ang itinuturing na matalino. Regardless kung sino ka man, mayaman, mahirap, well, walang problema doon. Ang problema kung saan mo itatayo ang iyong bahay. Now, kung titingnan natin, meron 3 bagay ang ginawa ng Panginoon upang matest ang bahay na to, mapatunayan kung ito ay matibay o hindi. Una, nagbigay siya ng ulan. Pangalawa, nagbigay siya ng flood. Pangatlo, nagbigay siya ng, ano yung pangatlo? Wind. So yung mga bagay na yan na inaalaw ng Panginoon upang malaman kung saan mo inilagay ang kanyang salita. Sinunod mo ba siya o inilagay mo lang siya sa iyong puso at hindi mo ginawa? Well, alam natin to, madali natin itong maunawaan sapagkat madalas natin itong napapakinggan. Sa Book of James, ang sabi doon sa Book of James, di ba? Tayo ay hindi mga tagapakinig lamang, kundi mga tagagawa. Pero dahilan nagkukulang tayo sa paggawa ng ating mga napakinggan, mula noon hanggang ngayon, nagkukulang tayo sa paggawa. And that's the problem. That is the reason, kapag dumating ang pressure, pag dumating ang trials, pag dumating ang troubles, kahit na yung ikaw ay matagal na, marami ka ng alam na verses, ngunit pagdating ng pagsubok, kapag hindi mo in-apply ang iyong napakinggan sa mga salita ng Panginoon, well, bakit ka magigiba? Dahilan, pagdating pala ng trials, hindi mo ina-apply ang mga salita ng Panginoon. That's what matter sa ating pinag-uusapan. Regardless na marami kang napakinggan, marami kang memory verse, ang importante kung ito ba ay in-apply mo sa panahon ng trials sa iyong buhay. Sapagkat sabihin natin, pagdating ng pagsubok, lahat ng mga Kristiyano, matatanda man o mga bata man o mga bagong silang pa lang sa kaharian ng Panginoon, pagdating ng pagsubok, maraming bumibigay. Pero sa huling panahon na ito, ang gusto ng Panginoon, tayo ay ma-establish. Tayo ay, masasabi natin, naka-erect. Tayo ay hindi lamang dito na masasabi na magpapatutuod na nagumpay ako, kundi dapat pala ang ating buhay ay laging masumpungan, laging matatag. Sapagkat may kinalaman dito ang mga tumitingin sa bawat isa sa inyo.
And that is the reason kung iniisip ko, sabi ko, Lord, bakit kailangan subukin ng isang bahay? Well, pwede ba nating sabihin at ikabit dito, itong bahay na to ay hindi lamang bahay na literal? Pwede nating sabihin, a lighthouse. Well, bahay pa rin naman yan, pero gusto kong sabihin, saan mo itatayo ang iyong lighthouse? Sa matibay na pundasyon ba o sa lupa? Sapagkat may kinalaman dito ngayon ang magiging, sabihin natin na, ano ang magiging purpose mo in life? Kung bakit ka kailangan masubukan ng Panginoon sa anumang uri ng mga trials. Unang-una sa lahat, upang ikaw ay maging pagpapala sa marami. I remember in 2 Corinthians chapter 1, ang sabi doon, ang dami kong problema, sabi ni Apostol Pablo sa verse 8. Hindi niya kayang halos lahat ito'y mabuhat. Pero lahat ng yan ay ginagawa niya dahilan sa pagmamahal sa kaluluwa. Dahilan sa kanyang pag-share ng mga salita ng Diyos. At sila ay na-comfort ng Diyos, and that is the reason, ang pinaka-context ng 2 Corinthians chapter 1, the God of all comfort. And that is the reason si Apostol Pablo ay nakakapag-comfort sa iba sapagkat kinomfort siya ng Diyos. Again, kung ikaw ay sinubok ng Diyos sa panahon ng mga wind, sa panahon ng flood, sa panahon ng, sabihin natin na malakas na ulan, well, may layunin ka upang ikaw naman, kapag ikaw ay nasubukan na, ikaw naman ang magbigay ng comfort. Di ba ganun naman yun, brothers and sisters? Kapag ikaw ay nanagumpay, hallelujah, sa trials, ito yung pinapatotoo. At kapag meron nangangailangan at same na problema na naranasan mo, at pwede kang makapagpayo. And that's the purpose na ating pinag-uusapan kung bakit ka tinatest ng Panginoon. Hindi lamang ikaw ma-prove, kundi ikaw dapat ay magkaroon ng pagpapala sa mga taong tumitingin sa iyo. And lighthouse, isa sa mga tinitingnan yan ng mga naglalayag doon sa dagat. Sapagkat yan ang basihan nila sa panahon ng kadiliman, sa panahon ng mga unos, sapagkat yan ang kanilang basihan upang sila ay mabuhay. Iyan ang basihan nila para sila ay makauwi. At yun din ang ating pwedeng tingnan. Tayo ay masasabing lighthouse na kung saan maraming tumitingin ang bawat mga tao na kapaligid sa atin upang sila at ang buhay nila ay magkaroon ng direksyon. Sapagkat napakahalaga. Ngayon, magbabasa ako ng isang quotation ni Brother Branham. Napakainam ng kanyang quotation. Well, may kinalaman ng lighthouse. Siyempre, pag house, kailangan may light. So, may kinalaman din ng light. Sa quotation ni Brother Branham, dito sa, babasahin ko na lamang, the sign of His coming, year 62. So, kung meron tayong quotations na pwedeng makuha dyan, no? So, at least mas maganda na babasa din nyo din. At ito ang sabi niya sa paragraph 62, tapos 16. Ang sabi niya dito, we thank thee for this church. Si Brother Branham nagsasalita nito at ang sabi niya, and for this glorious survival. We thank thee for this church, for its glorious survival. In the time of darkness, yet it stands as a lighthouse. A light that set on a hill that shines out its rays out across the country, that weary, sin-sick people might come in and sojourn with us to a better land. Okay. We thank thee for this church. Napakainam kung ito, ang church, ay magiging isang lighthouse para sa maraming tao. Na pwede silang pumaroon upang ang mayroong mga sakit ay mapagaling. Ang mga nasa walang direksyon ay magkaroon ng direksyon. Yan ang kanilang tinitingnan. Sila ay nandun sa darkness. At tayo ay narito sa kalagayan na nagbibigay sa kanila ng signaling
nagbibigay sa kanila ng sign. Meron tayong inaawit yung What a Faithful God. We are, or you are, O God, the beacon, and we are the beacon. Beacon is yung ilaw na siyang nagdiningning sa kadiliman na nagbibigay ng sign para ikaw ay magkaroon ng direksyon. Hallelujah. At napakainam sapagkat alam nyo ba, maraming mga lighthouse na nagigiba. Well, sa tagal ng panahon. Sila ay nagigiba, sila ay nasisira, sapagkat ang mga structures ay sabihin natin hindi pansamantala. Ang mga structures ay mayroon tinatawag na hangganan, kaya ito ay nasisira. Pero alam nyo ba na meron isang lighthouse na hanggang ngayon ay nag-ooperate? Well, basahin ko na lang, ito yung aking ni-research. Ang sabi ko dun sa research kay Google, what is the oldest lighthouse operational in the world? Well, dalawa ang sinasabi ng Google. Una, ang lighthouse na pangalan is Hook Lighthouse in the country Wexford, Ireland, which has been guiding the maritime gateway to Ireland ancient East for over 800 years. Until now, it's functioning. Can you imagine, yung lighthouse na yan ay nakatayo at nagbibigay ng signaling. Dumating ang lindol, dumating ang malakas na hagupit ng hangin at ulan. Dumating ang mga sabihin natin na humampas sa kanya, ngunit hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Hindi kaya mas maganda ganun din ang mga bawat isa sa atin? Inaalaw ng Panginoon ng mga trials, ngunit kung ikaw ay nakanatiling matatag, well, isa kang magiging pagpapala sa marami. I remember yung isang Kristiyano na inuusig ng kanyang katrabaho sa mahabang panahon. At dahilan hindi siya masasabi na ito na nagiba doon sa pagmamak, sa pag-aasar o sa pang-iinis ng katrabaho niya, yung mismong nagmamak at yung mismong nag-iinis sa kanya ay na-convert. Dahil nagtaka siya, bakit anong klaseng pamumuhay ito? At inalam niya kung sino ang Diyos na kanyang Diyos na pinaglilingkuran at siya'y na-convert. Hallelujah. In 1 Peter chapter 5, gusto kong basahin sa verse 10, God allowed these trials sa ating mga buhay upang sa gayon tayo ay maging pagpapala. Sabi dito, but the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus. After that, you have suffered a while. Well, ang mga pagsubok ay hindi yan permanente. Yan ay temporary lamang. There is a season in your life na iniisip po na napakahirap. Minsan, ikaw yung na-highlight, pero alam nyo ba, hindi yan permanente. Yan ay temporary lamang. At ang sabi dyan, after you have suffered a while, make you perfect, establish, strengthened, and settled you. Well, ang Diyos ang lahat ng gagawa ng kaparaanan niyan sapagkat kailangan kanyang itest sa anumang trials na yan upang ikaw ay maging pagpapala sa marami. Well, diyan dumarating ang mga pagsubok sa ating buhay. Anyway, ito'y kadugsong sa aking gustong itakel. May marami na akong lalagpasan, ngunit gusto ko naman pumunta tayo sa chapter sa Book of Psalms na ating gusto ko din pag-usapan. Now, ito naman. In the Book of Psalms, chapter 1, may kinalaman din ng foundation. Well, pag ating babasahin dito, it seems like na hindi natin makikita, ngunit hayaan natin basahin ito ng hindi doon sa box. No? So magbibigay lang ako ng mga question. Sabi dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so,
but are like the chaff which the wind driveth away. Now, hindi natin nakita dito ang foundation, pero gusto kong inyong unawain. Bago naging puno, ang puno nanggaling siya sa binhi. Bago ang binhi lumago, kailangan niya munang umusbong at magkaroon ng ugat. Tama po ba? At pagka dumating ang ugat, ang ugat na yan ang magkakanyang basihan ng kanyang kakapitan upang sa gayon, siya ay tumaas. Siguro kung naiintindihan ninyo, kapag nakita ninyo kung paano umuusbong ang isang halaman o puno, nag-uumpisa sa ugat, at pagkatapos pupunta muna yung ugat, saka naman uusbong pataas. Bakit? Sapagkat napakahalaga munang-una ang kakapitan niyang pundasyon. Yung tree na sinasabi na malapit doon sa sinasabi ng riverbank o sa malapit sa streams of water, unang-una yung ugat, hindi pa niya kayang pumunta doon. Kailangan niya munang lumaki. Ang ugat niya ay maglumalim hanggang sa makuha niya ang pinaka-source ng tubig. Kailangan niya munang, pwede kong babanggitin ko itong keyword na to, maging rooted and grounded. Sapagkat napakahalaga ng ikaw ay rooted and grounded. Sapagkat kung walang kakapitan na matibay, ang halaman, ang puno na yan, pagdating ng malakas na bagyo, hangin, flood, yan ay mabubuwal. Alam nyo, gusto ko yung mga quotation ni Brother Branham. Magbabasa ulit ako ng quotation ni Brother Branham. Ito yung madalas na natin napapakinggan, mas maganda rin ating buhay-buhayin. Sa quotation ni Brother Branham dito sa I Will Restore, year 54. Paragraph dito sa 207. I will restore, year 54, paragraph 207. Ang sabi dito, and again, the winds blew real hard, and I looked down here and coming up from under all them, big, old, dead trees. Okay, the keyword na pwede nyong i-search dito ay okay, ang keyword na pwede nyong i-search is yung tree, tapos search nyo yung wind. So yun lang yung search ko, tapos hanapin nyo na lang yung year 62. Sa paragraph 207. Okay, so babasahin ko. Here comes a new undergrowth. Ito yung bagong umuusbong, no? Ang tawag nila doon sa mga bagong umuusbong na puno, ang tawag nila doon ay backwash. A bunch of new trees was coming up. Little bitty trees, and they were green. Oh, very time the wind hit them, they were flexible. Yun ang kagandahan sa mga baguhang palang mga umuusbong. Very flexible. Pag hinampas ng hangin, gumagana, sumusunod lang mang sila. They were full of life. They could rejoice. I said, hallelujah. There it is, Lord. An old-fashioned Holy Ghost meeting in on the road. You got some undergrowth coming up. I will restore, saith the Lord. Hallelujah. I will restore, saith the Lord. Paragraph 208. You wouldn't send that wind, I thought, what's the little trees blowing for? Tinatanong ni Brother Branham, para saan ang mga malalakas na hangin na bumabangga o nag-hit doon sa tree? That's wind hit them, and they just flew with the wind. Every way, the wind twisted them,
backward and forward around, upside down, and they didn't care. They just frolic with the wind. Yung frolic po, ito yung ang sabi nito sa English dictionary, it means play and behave in a happy way. So yun yung frolic, no? They just frolic with the wind. So sumasabay lamang sila doon sa hangin. Nag-e-enjoy sila. Yung mga bata pa, nag-e-enjoy yan sa anumang mga pagsubok. Hindi nila masyadong dinaramdam yan. Pero ang sabi dito, and that's the way of the church that's born again. When the Holy Ghost hits them, they just cut all kinds of shines. Hallelujah. Why is it? God said, I will restore, saith the Lord, the days that the caterpillar has left, the things that had eat down, I will restore. I said, they were green, O Lord, but they were green enough to know how to give in to the wind. And I thought, what does the wind blow them for? It is only loosen them up to make another big root so that the root can grow down, loosens the ground so that the little tree can dig down deeper and get a better hold. And every time the Holy Ghost blows through, sends a great revival and signs and wonder, if it only established the human heart in Christ, there you are, friends. There you are. So what I'm trying to say here is, kung bakit inaalaw ng Panginoon, ng Diyos, ang mga trials, ang rains, ang flood, at ang sabihin natin na hangin, it's because, unang-una, para sa iyong sarili upang ikaw ay ma-establish. Sapagkat gayon pala, kapag ang isang puno, kapag yan ay hinahampas ng malakas na hangin, well, yung iba ay minsan ay nabubunot ang ugat, pero yung iba ay nalulusin lamang yung kanilang ugat sa ilalim. Ibig sabihin, lumuluwag lang ang ugat. At kapag lumuwag daw ang ugat doon sa lupa, well, hindi sila nabunot, meron pa silang layang pumaroon sa ilalim. Madali nilang makapunta doon sa ilalim. At upang doon sa ilalim, magkaroon sila ng better hold. Upang sa gayon, pag dumating na naman ang another trial sa kanilang buhay, hindi sila basta-basta mabubuwag. The very time na ikaw ay tinetest ng Diyos, lalo ka lang tumitibay. The very time na ikaw ay sinusubok ng Diyos, hallelujah, ikaw ay naging matibay at ikaw ay nagiging pagpapala. Hallelujah. You got that idea? And that is the reason, kapag ang isang puno ay nandun na sa kalagayan ng kanyang ugat, ay nakatap na doon sa source ng tubig, source ng isang ilog, kapag ang ugat niya doon ay nandun na, well, ang ilog po at saka ang lupa, may mataas at merong mababa. Pero lahat, nakikita ko ng malalaking puno ay malapit yan sa mga source ng tubig. At ang kagandahan noon, alam niyo ba na merong isang puno. Tinype ko sa Google, ano yung pinaka-oldest na tinatawag na tree na nabubuhay hanggang sa ngayon. Ang pangalan ng tree na yan ay Methuselah. Tamang-tama doon sa pinangalan sa kanya. Alam niyo kung ilang taon? 4,853 years old. Can you imagine? Hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Bakit? And that is the reason, sabi dito sa Book of Psalms, dumating ang anumang summer, dumating ang winter, dumating ang anumang mga seasons sa kanyang buhay, siya ay hindi natutuyo. Siya ay patuloy na nagpa-prosper. Siya ay patuloy na nagbibigay ng leaves. Siya ay patuloy na nagbibigay ng bunga at ang bunga ay nakakinabang ang marami. Itong 4,853 years old na to, marami na tong patotoo sa buhay. Marami na tong natulungan at marami nang humahanga sa Kanya. Kasi anumang uri, lindol man to sa inyong buhay, ano ba yung pinakamahirap na masusumpungan nyo sa isang trial sa inyong buhay?
ang punong ito kailanman na hindi natibag. At patuloy na nagbibigay ng pagpapala. Patuloy na nagbubunga. Sino bang gustong maging ganyan? Hallelujah! That's what you are. You are settled. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya yung mga trials na dumarating, yung iba ay bumabagsak, well, alam niyo na kung bakit. Dahil ang ugat nila ay hindi pa ganun kalalim. Well, alam naman natin, ang Book of Matthew chapter 13, yung ang sower nagsaboy ng binhi, yung binhi napunta dun sa batuhan, at nung umaraw, nagkaroon ng ugat, ngunit nung walang makakapitan, anong nangyari? Namatay. Well, meron yung tinatawag na explanation. Siguro mas maganda basahin natin upang ito ay mag-emphasize, no? Hallelujah. Basahin natin ang Matthew chapter 13, verse 6. And sabi dito, when the sun was up, they were scorched. And because they had no root, they withered away. Can you imagine, yung binhi ay nandun sa kanya ang ugat, pero dahilan ng ugat, ang root ay hindi umusbong, ano nangyari? Ito ay namatay. Tama po ba? Nasayang ang binhi. At ang explanation nito, ano mababasa natin sa verse 21. Ito, pag-explain ni Jesus ang parable nito sa verse 21, ang sabi dito ni Jesus, yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation, persecution arise because of the word, by and by he is offended. So napakahalaga na dapat ma-establish ang isang mananampalataya. Remember, ang tree ay ito ay hinalimbawa sa atin. Diba? Blessed is the man. He is like a tree that planted doon sa malapit sa stream, sa ilog na kung saan the source ng life. Well, meron pang isa. Paano po pag winter? Well, pag winter, panigurado, yung river ay magiging ice. So walang tubig na makukuha. Pero maraming mga trees na namamatay. Pero yung mga matitibay na trees na katulad nito, I believe nakaranas nito ng winter sa kanyang buhay. Pero hanggang ngayon ay naka-erect pa rin. Erected pa rin. Bakit? Sapagkat merong law na gumagawa doon. Well, may tanong din si Brother Branham. Magbabasa ulit ako patungkol dyan sa isang quotation ni Brother Branham patungkol sa ganyang kalagayan. Siya ay nagtataka sapagkat dumating ang panahon ng August, yung apple tree daw, yung mga ugat-ugat, ay yung mga leaves ay nahuhulog na. Pagkatapos, yung bunga ay nalalaglag na. August, ibig sabihin, papunta na ng winter. Doon sa panahon nila may 4 season. Sabi niya dito sa sermon na the ever-present water from the rock. Year 61. Dito na lamang sa 140 na paragraph. Ang sabi dito, yes sir. I said I would just like to ask you a question. I said, how is the world? I see those apples have dropped off that tree and its leaves are dropping off. And here is only in the middle of August. And I said, we haven't had not even a cool spell. So wala pang ganun taglamig. We haven't even had a frost or anything. And yet, them leaves are dropping off of that tree. Why is that? He said, the sap has left the tree. Ano po yung sap? Yung sap po, ito yung fluid, chiefly water with the dissolved sugar and mineral salt that circulates in the vascular system of a plant. So yun yung pinakabuhay, parang dugo na nagsisirculate. Ang ginagawa ng sap nito, meron siyang umiiral sa kanyang kautusan. Pag dumarating na malapit na ang winter, bumababa siya doon sa ugat. Babasahin pa natin. Oh, I said, sabi ni Brother Branham, where did it go to? He said, down in the roots. And I said, then how long will it stay down there? He said, till spring. So, yung imagine nyo yung mag-winter hanggang in spring, yung sap, yung buhay ng isang
puno ay nandun lamang sa mga ugat. Eh, siyempre, kapag wala nang dumadaloy doon sa mga ng mga trees, siyempre, wala nang supply na buhay sa mga branches, kaya ang mga dahon ay nalalaglagan, pati ang mga bunga ay nalalaglagan. Sabi dito, and I said that it will come back and bringing forth a new leaves for a shade. So darating ang panahon, after ng spring, babalik ulit yung sap doon sa mga branches at magbibigay ulit siya ng leaves. So tingnan niyo yung wisdom na meron dito. Anong law ang umiiral doon? That is God's law. That is the nature na dinisign ng Diyos sa isang puno. And that is the reason merong 4,800 ilang years to na puno na naka-erected hanggang ngayon. Well, dumating ang season ng taglamig sa inyong buhay. Dahilan merong binhi na nasa inyong sarili. Yan ang hindi nawawala. Well, sometimes hindi yan nakakapag-function. Pero after ng that season sa inyong buhay, yan naman ay makakapagpatuloy na gumagawa. Hindi niya hayaan ang bawat isa sa atin ma-perish. Ang bawat isa, kundi ay magkaroon ng everlasting life. That germ, that tinatawag na gene, nang meron nandyan sa puno, ay meron din sa mga bawat isa. And that is the reason, sabi ni Apostol Pablo, ni David dito sa Book of Psalms, kung ang mga salita na inyong napapakinggan and you meditate day and night, yang salita niyan, yan ang buhay. Hindi lamang yung written word, kundi yan ay buhay. At yung buhay na yan na gumagawa sa iyo, yan ang tutulong sa iyo pagdating ng mga season na inyong mga problema sa iyong buhay. Just continue digging down. Dapat ang root ay mag-grounded and rooted. Ayan ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang panalangin niya sa Ephesians Church ay magkaroon ng rooted and grounded in love, in Christ Jesus. Ephesians chapter 3, yan ang kanyang ni Brother Brand, ni Apostle Pablo patungkol diyan. Siguro basahin nga natin, dito muna sa verse 17. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. Verse 18, may be able to comprehend with all saints that is the breadth and the length and the depth and the height. In verse 19, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. So brothers and sisters, the more na ikaw ay natututo, the more na ikaw ay nagpapaturo sa Panginoon, ikaw ay nagkakaroon ng higit na kaalaman patungkol sa Panginoon, ikaw ay naglulumalim patungkol sa kaalaman sa Kanya, you are rooted and grounded in love. At darating ang panahon kapag ikaw ay nandun na sa pinaka-stronghold, well, dumating ang trials, well, meron niyang purpose para ikaw ay magkaroon pa ng paglumalim sa Panginoon upang ikaw ay meron pang mas makapit na makakapitan pa. At pag dumating ang another na pagsubok, higit pa sa pagsubok noon, well, same thing pa rin ang mangyayari. Ikaw ay malayang makakapunta pa sa pinakamalalim upang ikaw ay kumapit ulit ng pinakamatibay. That is the purpose of trials in our life. Pag dumating ang persecutions, pag dumating ang mga tribulations, pag dumating ang pressures in your life, hallelujah, dahilan ikaw ay malalim sa Panginoon, sa kaalaman, sa kaunawaan, in wisdom, at higit sa lahat, sa pagkakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Well, wala nang problema na masasabi natin na hindi mo makakayanan. Sapagkat ikaw ay nandoon sa matibay na pundasyon. At ang sabi doon, dumating man ang mga pagsubok for a while. But God will make you, una, sabi dito sa Book of Psalms, prosper. Pangalawa, establish you and settle you. Hallelujah. And yung 3 na yan, 4,800 plus years old, ay patuloy na nagbibigay ng bunga. Well,
ang bunga na meron siya ay hindi para sa kanya. Ang bunga na meron siya ay para sa nangangailangan sa marami. Kung ang lahat ng bawat isa ay nagiging isang matibay na puno, matibay na bahay, na nagbibigay ng pagpapala sa karamihan, well, I do believe sa pagdating ng panahon, hallelujah, ito ang magiging isang puntahan ng mga tao. Ito ang puntahan na nila kung naghahanap ng katotohanan, ng direksyon, naghahanap ng anuman ang meron, nangangailangan ng tao, sapagkat hindi na tayo sa ating sarili, kundi ang Panginoon na siyang nagliliwanag. Anyway, ang Panginoon din naman nagsabi in Matthew chapter 5, sabi daw, ang liwanag ay dapat hindi tinatago. Dapat yan ay ipinahayag at ito ay katulad ng city na nakatayo doon sa valley na kung saan ito ay nakikita ng marami. Well, itong kalagayan nito is just like tinatawag natin na lighthouse. At ang sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, na kayo rin naman ay magningning. Gaya ng ating Panginoon, nang sabi niya sa John chapter 8, I am the light of the world. At sinabi yan sa Matthew chapter 5, hanapin ko at basahin natin. Verse 14. Una, sa John chapter 8, verse 12, ang sabi ni Jesus, then spoke Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. And he that follow me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. At sa Matthew chapter 5, verse 14, ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Hallelujah. A city that is set on a hill cannot be hid. Dapat kayo ay hayag na nagliliwanag. For what purpose? To give light, to give direction, to give, sabihin natin, ng tawag nito ng magbigay ng pag-asa sa mga taong wala ng pag-asa. Alam niyo po ba yung barko na na-wreck or na nasira dahilan sa tindi ng unos doon sa tinatawag na karagatan? Ang kanilang iniisip, makita lang ako ng liwanag at ako'y mabubuhay. Yung liwanag na yun, yung liwanag ng lighthouse. It's a true-to-life story. Nung silang nakakita ng lighthouse, sila ay naging masaya. Nung nakita nila yung liwanag nagniningning sa sobrang kadiliman, ang kanilang buhay ay nagkaroon ng pag-asa. Sila walang-wala na sapagkat sila ay palubog na. Walang makain, ngunit nung nakita nila ang liwanag, sabi ni Brother Branham, at church, or per individual ang bawat isa, at sila'y pumaroon. Nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng buhay. Ulit. Yung mga taong walang direksyon, nagkaroon ng direksyon. I believe these last days, kung makakaranas tayo ng mga trials, the purpose of this one, the important that is, kailangan unang-una, makita mo muna na ikaw ay established or nasa foundation na tama. Kapag matama ang iyong pundasyon, well, ang mga pag-asa, ang mga pagsubok na darating sa iyong buhay, yan lamang para sa iyong ikabubuti. What purpose? Upang ikaw ay lalong tumibay. Upang ikaw ay maging pagpapala sa marami. Tayo'y magpasalamat sa Panginoon. Tayo mo ko saglit. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa kasimplihan ng iyong mga salita. Salamat sa mga salita, Panginoon, na nagbigay sa amin ng buhay, nagbigay sa amin ng kaunawaan, ang iyong nais pala sa bawat isa sa amin, kami ay, Panginoon, ma-establish at ma-settled, upang sa gayon, Panginoon, dumating ang mga unos, kami ay hindi magigiba at hindi kami matatangay na anuman uri ng mga doktrina na siyang pumaparoon sa bawat isa sa amin na pilit kaming alisin sa tamang pundasyon. Ngunit salamat, O Diyos, dahilan ikaw ang siyang nagpatatag sa bawat isa sa amin. And that is why kami po ay magbibigay ng pagpapala sa karamihan dahilan sa ikaw na siyang gumawa sa aming buhay. The reason kung bakit kami makakapag-comfort sa ibang tao sapagkat you comforted us first, O God. At Lord, kami po ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, kailanman na hindi kami pinabayaan, hindi kami pinagkulang, at hindi kami iniwan.
Mawi mataas na parangal pagdakila sa iyo lamang. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Ating palakpakan ng ating Diyos sa buhay. At ibinibigay ko na